Ear notching. Paano nga ba ito gawin? Ang ear notching ay isang paraan kung saan nilalagyan ng marka ang mga tenga ng baboy. Ito ay nagsisilbing isang gabay upang malalaman kung saang grupo ng biik galing ito at kung pang-ilan ito. Ito ay nagsisilbing permanent identification ng baboy. At ito ay ginagawa mga kaagri habang biik pa lamang. Dahil dito, nabibigyan ng tamang gabay ang mga nag-aalaga ng baboy. Maayos nila na naipapakain at nabibigyan ng tamang bitamina o ano pa mang bakuna ang mga biik nila. Dito sa ating whiteboard mga kaagri ay nag-drawing po ako dito ng mukha ng baboy. So pasensyaan nyo na mga kaagri yung aking drawing dahil pag ako ang nag-drawing ay talagang more or less talaga. So itong ating whiteboard dito mga kaagri ay lagyan natin ito ng title. Ito ay ear notching. Okay. So, paano ba natin gawin ang ear notching? So, dito sa ating illustration mga kaagri, ay nakaharap sa atin yung ating drawing na mukha ng baboy. So, ibig sabihin, yung kanyang kanang tenga ay nandito. Right ear. At sa kabila naman ay ang kanyang kaliwang tenga. Left ear. Okay. Ito sa kanyang kanang tenga, ito ay naka-indicate sa letter number. Okay, so lagyan natin dito ng indication na dito sa kanang tenga, ito ay letter number. Dito naman sa kanyang kaliwang tenga mga kaagri, ito ay ang pig number. Pig number. Okay? Pagkatapos dito mga kaagri, itong tenga ng baboy ay hatiin natin ito sa 4 na quadrant. Okay? So, mag-drawing tayo dito ng imaginary line para mahati natin yung kanyang tenga na 4 na quadrant. Okay? So, yan. So, yan. Okay? Sa bawat quadrant nito, meron itong corresponding value or corresponding number. Dito muna tayo magsimula sa kanang tenga. Dito sa kanyang first lower quadrant, pag nag-notes tayo dito mga kaagri, ito ay may corresponding value na number 1. So, lagyan natin ng level para ma-visualize nyo mga kaagri. Yan. Kapag dito naman tayo sa second lower quadrant mag-notch, ito ay equivalent to number 3. Okay. At kapag dito naman tayo sa kanyang upper third quadrant mag-notch, meron siyang value na 27. Okay. At dito sa fourth upper quadrant, pag dito tayo nag-notch mga kaagri, ito ay equivalent to number 9. Pag dito tayo nag-notch sa kanyang tip ng tenga, dito, ito ay equivalent to number 81. Dito rin sa kanyang kaliwa mga kaagri ay ganon rin. Dito sa kanyang first lower quadrant, ito ay number 1. Dito naman sa second lower quadrant, ito ay meron din corresponding number na number 3. At dito sa upper fourth quadrant, ito ay mayroong corresponding number na number 9. Ayan. So hanggang 3 number lang tayo dito sa kanyang kaliwang tenga mga kaagri. So ngayon, paano ba tayo mag-notch sa ating mga piglets? So halimbawa mga kaagri, meron kang isang saw. Ito, meron tayong illustration ng saw na meron siyang pinapadiding mga biik. So ating bilangin.
kung ilan ang kanyang piglets. Okay? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, at 8. So, meron siyang 8 piglets mga ka-agri. Ngayon, paano ba natin sila ino-notching? So, meron pa akong isa ditong illustration para labis nyong ma-visualize mga ka-agri kung paano gawin ang air notching. Dahil sa isang anakan mga ka-agri, mayroon siyang 8 piglets. So, nakasaad dito sa ating first illustration mga ka-agri na dito sa kanang tenga, dito naka-indicate yung letter number. So, paano ba natin ino-notch yung 8 letter na piglets mga ka-agri? So, ngayon dahil meron siyang 8 na mga piglets or baby piglets, so mag-notch tayo ng 2 sa kanyang second lower quadrant. Okay? So, 1 at 1 pa. So, dahil dito sa ating first illustration, meron itong corresponding value na 3. So, 3 plus 3 is equal to 6. At magdagdag pa tayo ng 2 notches dito sa kanyang first lower quadrant. 1 at 1 pa. So, dahil dito sa ating first illustration mga ka-agri ay meron siyang value na number 1. So, ito ay bibilangin natin ng 1 plus 1 is equal to 2. So, ngayon meron na tayong letter number na 8. Ayan. So, itong lahat mga ka-agri na piglets dito sa ating illustration ngayon, sa kanilang kanang tenga ay meron silang parehong notches na ganito. Ganito yung notches nila sa kanilang kanang tenga. Okay? Ngayon, dito sa kaniyang kaliwang tenga naman tayo. Paano ba natin ino-notch ang bawat isa? Alright? So, halimbawa mga ka-agri dito sa ating picture or illustration, itong dumidede sa gitna, ito, siya si piglet number 1. Halimbawa lang. So, lagyan natin ng label. Piglet number 1. Okay? So, paano ba natin ino-notch yung kanyang kaliwang tenga? Dito. Sa pig number. Okay? Dahil siya si piglet number 1, so, ino-notch natin ang kanyang kaliwang tenga. So, naka-indicate dito sa ating quadrant na yung corresponding number 1 is nandito sa first lower quadrant. So, ngayon, dito lang tayo mag-note sa kanyang first lower quadrant dito. So, meron itong corresponding value na 1. So, yan. Meron na tayong letter number 8. Nabibilong siya sa letter number 8 at siya si piglet number 1. So, itong piglets na ito mga ka-agri, nabibilong siya sa letter number 8 at siya si piglet number 1. Okay? So, ito yung level niya. So, pag magbabasa tayo ng air notching mga ka-agri, ay unahin nating basahin yung kanyang letter number, tsaka isunod natin yung kanyang pig number. So, ito si piglet number 1 ay meron siyang level na 8, 1. So, ganito yung kanyang label mga ka-agri. At ganyan din ang notches sa kanyang bawat tenga. Okay? Magbigay pa tayo ng isa pang example. So, halimbawa mga ka-agri, ito si piglet number 2. Ito. So, lagyan muna natin ng level. Alright.
So, paano ba natin ino-notch yung kanyang tenga? So, dako tayo dito sa ating another illustration. So, sa kanyang kanang tenga ay ganito yung notches niya dahil nabibilong siya sa letter number 8. So, dito naman sa kanyang pig number, dahil siya si piglet number 2, ay magno-notch lang tayo dito sa kanyang first lower quadrant ng dalawang notches. Dahil itong kanyang first lower quadrant dito sa kaliwang tenga niya ay meron itong corresponding number na number 1. Okay? So, mag-notch tayo dito ng dalawang notches. Isa plus isa. So, 1 plus 1 is equal to 2. So, ngayon meron na tayong letter number 8 at siya si piglet number 2. Okay? So, ang kanyang level ngayon ay si letter number 8 at siya si piglet number 2. So, palitan natin siya dito ng 2. Okay. So, ganito na ang kanyang level ngayon at ganito yung mga notches sa kanyang bawat tenga. Si piglet number 2. So, meron siya ngayong level na ganito. Ayan. So, ito si piglet number 1 at ito si piglet number 2. Another halimbawa mga ka-agri, paano kung ito si piglet number 7 ito. Ito halimbawa lang to ha. Yan. Paano ba natin ino-notch yung kaliwang tenga ni piglet number 7? So dahil siya si piglet number 7 at naka-indicate dito sa ating first illustration mga ka-agri na dito sa kanyang second lower quadrant ay meron itong corresponding value na number 3. So mag-notch tayo dito sa kanyang kaliwang tenga ng dalawa. So isa at isa pa. So meron na tayo ngayong 3 plus 3 is equal to 6. Bakit 3 plus 3 yan, ka-agree? Okay? So makita natin yan dito sa ating first illustration na meron siyang corresponding number 3 sa bawat notches natin dito sa kanyang second lower quadrant. Okay? So, meron tayong 6 na notches. So, kulang pa tayo ng isang notches para makuha natin si piglet number 7. Okay? So, mag-notch pa tayo dito sa kanyang first lower quadrant ng isang notches. Ayan. So, meron niyang corresponding number 1. Alright? So, i-add lang natin ito. So, 6 plus 1 is equal to 7. Ngayon, meron na tayong piglet letter number 8 at siya si pig number 7. Okay? So, si piglet number 7 mga ka-agri ay ito ngayon yung notches sa kanyang bawat tenga. Meron siyang notches na letter number 8 siya nabibilong at siya si piglet number 7. So, makita natin sa tenga ni piglet number 7 ay ganito. Yan. So, i-take note nyo ito mga ka-agri sa ating mga kabakyard ag racers dyan na baguhan pa lamang at hindi pa alam ang idea na ito. Ito ay universal system ng air notching. Alright? At yun mga ka-agri, hanggang dito na lang ang video ito. At kung nagustuhan mo ang video ito, paki-like, subscribe, follow, and share nyo na rin mga ka-agri. Maraming salamat. God bless. Bye-bye.